Ba-da-da-ba-da-ba. 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 Hello and welcome mga ka-Skyline sa Skyline Hospital and Medical Center channel. Ako po si Dr. Nestor Eric Laplano, isa pong endocrinologist. Andito po ako upang makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa thyroid cancer. Bago ang lahat, Doc, ano ba ang endocrinologist? Kami po ay mga IM doctors na may espesyal na training sa endocrinology. Isang sangay ng medisina na nag-aalaga ng mga taong may diabetes, sakit sa thyroid, PCOS, osteoporosis, hormone imbalance, at mga tumor na nagiging sanhi ng high blood pressure. Pero bago natin pag-usapan ng thyroid cancer, ano ba ang thyroid gland? Ito ay isang internal organ na hugis paru-paro at matatagpuan sa bandang ibaba ng inyong leeg. Ito po ay nakapatong at nasa labas ng daanan ng pagkain at paghinga. Kapag ito ay lumalaki, ang tawag po dito ay goiter o sa Tagalog ay bosyo. Ito ay gumagawa ng thyroid hormones o yung tinatawag nating T4 at T3 na siyang nagkokontrol ng metabolism ng buong katawan. Isipin niyo po na ang mga hormones na ito ay parang baterya na nagpapatakbo ng inyong sistema. Ibig sabihin, napakahalaga at napakalawak ng epekto nito sa pagtrabaho ng mga vital organs tulad ng utak, ng konsentrasyon, atensyon, pag-iisip, damdamin, sa puso, yung pagtibok, pagtaas ng blood pressure, sa bato at kabilang na rin ang reproductive organs, bituka at iba pa. Ang thyroid cancer ay isang sakit na kung saan ang cancer ay tumutubo sa mga bukol o sa bukol sa loob ng thyroid. Karaniwan, walang nararamdaman ang taong may thyroid cancer maliban sa pagkakaroon ng bukol o umbok sa leeg. Kadalasan, ito ay nahahagip lamang sa ultrasound, X-ray o CT scan para sa check-up ng iba pang ninyong mga sakit. Kung ang bukol ay maliit, halimbawa singliit ng munggo o kaya singliit ng butil ng mais, ito ay kadalasang hindi nagdudulot ng problema. Ayon sa mga eksperto, isa sa 20 bukol maaaring cancer. Kung ang bukol ay malaki o ang cancer ay kumakalat na, madalas dyan na nagkakaroon ng pagbabago sa boses, hirap sa paglunok, sakit sa leeg o lalamunan, o kaya may makakapa kayong mga maliliit na kulani. Pero hindi ibig sabihin na kapag walang nararamdaman ay hindi cancer ang bukol sa thyroid. Kung kayo ay may nararamdaman na alinman dun sa mga nabanggit ko, skyline mo na yan. Hindi kay Dr. Google, hindi kay Dr. Facebook, at hindi kay Dr. Kapitbahay. Sa Skyline po, i-examinin natin at aalamin kung ano-ano ang mga dahilan ng inyong nararamdaman para mabigyan kayo ng karampatang lunas. Lalo na kung kayo ay may kamag-anak na may goiter o bukol sa thyroid. Kasi ang thyroid po ay namamana, especially ang thyroid cancer. Madalas din itong makita sa mga edad 25 to 65 years old, karaniwan sa mga babae at yung may mga goiter na. Pero hindi ibig sabihin na hindi tumutubo ang thyroid cancer sa mga taong mababa ang edad sa 25, maski ang mga lalaki maaaring magkaroon ng thyroid cancer. Iba't ibang klase ang thyroid cancer at ang pinakamabait at pinakakaraniwan ay ang papillary thyroid at ang follicular thyroid cancer. Kadalasan dahil ito ay nagagamot ng maayos, hindi tinataningan ang pasyente. Hindi katulad ng ibang cancer. Ang pinakamainam sa thyroid cancer, katulad ng mga iba pang cancer, ay early detection o yung maagap na pagpapakonsulta ninyo. Dok, paano ba malalaman kung may bukol ako sa leeg? No, ito po yung mga hakbang na pwede ninyong gawin. Haharap kayo sa salamin na nakatingala ng maigi ang leeg. Dapat kitang-kita hanggang dito sa inyong collarbone.
Tumingala at tignan ang kabuuan ng leeg sa salamin. Tignan kung may umbok or may mga bumubukol. Uminom ng tubig pero huwag nyo munang lulunokin. No? Habang lumulunok, diyan nyo natitignan kung may bukol sa lugar kung nasaan ang thyroid. Nasaan ba yung thyroid? Ito ay karaniwang nasa may ibaba ng inyong Adam's apple o yung pitong cartilage na nakakapa ninyo na matigas. No, pababa doon, mga dalawang daliri ang pagbaba, doon nakalagay ang inyong mga thyroid at patagilid dito sa may leeg. Kapainin niyo yung leeg ninyo gamit ang inyong dalawang daliri kung may nakakapa kayong bukol o umbok. Kung may nakakapa kayo, ang inyong doktor ay magpapagawa ng mga blood test katulad ng TSH at T4 at ultrasound ng thyroid. Ang mga tests na ito po ay laging available sa Skyline Hospital and Medical Center. Yung thyroid scan at biopsy, maaaring ipagawa depende po sa resulta ng mga paunang tests ninyo. Kung ang Skyline natin ay nalamang may thyroid cancer, hindi pa po katapusan ng mundo. Siya ay sasailalim lamang sa total thyroidectomy, isang operasyon na tatanggalin ang thyroid gland. Isinasagawa ang radioactive iodine kung ang tinanggal na cancer ay malaki o kung ito ay maaaring kumakalat na. Subalit ang pinaka-importanteng kailangang tandaan kapag naalis na ang thyroid ninyo, kayo ay dapat nang uminom ng levothyroxine panghabang buhay bilang maintenance, bilang kapalit ng inalis na thyroid at upang hindi pabalik-balik ang cancer. Bilang pagtatapos, ako si Dr. Nestor Eric Laplano ng Skyline Hospital and Medical Center. Tandaan, neck mo, i-check mo at pag may nakapang-goiter o bukol, i-skyline mo na yan. Para